Welcome to RMF, Reflect and Move Forward, kung saan usapan ay chill, kwentuhan ay real. Ako nga pala si Rides. At ako naman si Mike. Ako nga pala si Dave. Ako nga pala si Doggy. M. So ngayon guys, sasagutin natin yung mga question ng mga nakinig sa atin last episode natin. So, proceed na tayo agad sa first question. So, what do you see yourself doing in 5 years? 5 years. Anong sagot? 5 years. 5? Wow, tayo bahala. Ako na una. Ikaw na doon. 5 years? So ako, since 4 years lang naman course natin, no? Since 4 years lang, siguro by that time, naka-graduate na and then naka-take na tayo board exam. Tapos let's say na nakapasa na, syempre mag-work ako sa engineering pa rin na related pa rin sa course ko, ganyan. And then, ang main goal ko lang talaga is gamitin lang talaga yung salary ko para sa capital ko, para sa stock market. Yun lang. Sa crypto? Crypto, man. Ito, Mike. For me naman, 5 years from now, syempre, first goal talaga natin, di ba, is right after graduate, take agad ng boards para fresh pa sa utak natin. And then, siguro, if nakapasa na tayo, mag-work ako sa field of telecommunications because I found that my habit na din. And then, for me, since yung course natin, electronics engineering, at ngayon, parang konti lang tayo and gusto kong i-promote yung ECE kasi unlike sa any engineering courses is madami sila, so parang gusto ko sa lugar namin and other na ECE is also a good engineering course, so yun lang for me. So, siguro ako, hopefully, 5 years, pasado na tayo sa board exam. So, engineers na tayo. So, ako nakikita ko sarili ko working kung saan ine-enjoy ko lang yung daily life ko. Siguro, nag-work ako kung saan ako masaya kasi, di ba sabi nila, kung nakakapagod man mag-aral, mas nakakapagod magtrabaho kasi exhausting siya. Pero if na-enjoy mo yun, kung mahal mo yung ginagawa mo, so parang wala lang, parang bonus na yung salary mo. Ganun, kasi nag-enjoy ka. Nice, pwede. Sa akin naman, let's say na nakapasa na tayo ng board exam and nakuha na natin yung trabaho na gusto natin. Sa akin, I would love to see myself loving my chosen career profession. Lahat naman tayo, di ba? Gusto natin na minamahal natin yung trabaho natin and since as a citizen of this country, parang mas anong tawag dun, parang nakakapagpagaan din ng loob natin na nakakapag-contribute tayo sa community natin base sa profession na pinagampanan natin, di ba? So, yun lang naman yung sa akin. For me, in 5 years sana makagraduate na tayo and makapasa board exams. Tapos, ang sana mangyari in 5 years is makahanap ako ng magandang trabaho, maybe start a family. Masyado pa maaga. Grabe ka na. Maaga pa, 23 pa lang ako. Tapos, gaya ng sabi ni Mike, i-promote yung ECE kasi nasa digital age na tayo. We need electronics now more than ever. Information age. And, ano pa ba? Ewan, basta makapasa tayo. Kasi, Main goal talaga. Doon ang ending natin in 5 years. Next. Tapos na. Next week. So, next question na tayo. What has been the biggest change in your life during this semester?
Pinuna. So parang academics to. So ako na lang. So siguro yung biggest change is yung schedule kasi 'di ba dati parang ano no, parang sanay tayo na 7:30 yung class tapos uuwi ng 4 ganyan, 4 plus. Tapos madaming subjects. So ngayon yung subjects natin is parang 2 to 3 subjects per day lang. Tapos yung schedule natin paiba-iba din pero mabigat siya. So kailangan natin mag-adjust, mag-adapt, tapos sanayin yung sarili. Kasi first years pa lang naman tayo. So yun yung change. Kayo. Sa akin naman is same lang car rides, which is dapat talaga meron tayong mandal ng time natin. Time management is really sa key sa college. Ngayon ko lang talaga siya na realize, and dapat mo talagang i-focus even though it's just a minor subject. Hindi pwedeng pababayaan mo lang. Dapat talaga is yan mo talaga siya, same with your majors, treat it para at the end of the day ikaw lang din naman yung magre-reward doon para sa sarili mo. So yun lang, parang yun na yung changes na na-realize ko. Sa akin naman, yung perception, nag-iba yung perception ko on how I perceive things. And na-realize ko din yung importance of being authentic and mindful sa surroundings natin. Nakaka-help ito kung paano natin express yung sarili natin sa taong nakapaligid sa atin, and parang nakaka-help rin ito sa pag-focus natin sa kung ano yung gusto nating gawin sa buhay. Yun lang. For me is the biggest change talaga is adjusting to college life kasi iba talaga siya sa senior high. Parang mas demanding na ang tapos mas mahaba yung time mo, mas madaming time kailangan i-dedicate para sa studies. So from that I learned that kailangan ko maging more independent and self-sufficient kasi hindi na pwede kopya-kopya lang mag-rely sa iba. Kailangan kaya mo na talaga ikaw lang mag-isa. Ako naman, para sa akin yung biggest change talaga is yung nag-adapt ako sa college life kasi tama nga si Eman, iba talaga yung college life compared sa mga previous years. Mas mahirap siya, tapos iba talaga yung mga schedule, tapos mas dumami pa yung days. So ayun, mas madami talaga kailangan na oras na ilaan para sa studies compared sa previous. Kasi di ba dati Monday to Friday lang klase natin, tapos Sanay na kasi tayo last time. Tapos meron pa tayo 7 a.m. to 7 p.m. Oh, Grabe. may Dati 7 walang a.m. ganyan. class. Ang laking yun. Hassle. So proceed to the next question. What would be the first thing you would do if you ruled the world? Pangas naman yan. Rule the world. Ang taas ng condition. Rule the world. Sino na? May sagot ka? Jack and point. May sagot ka na? Ikaw? Tayo mo na. Siguro ako, Bakla. yung first thing na i-change ko is yung justice system. Kasi like yung justice system ngayon is not fair para sa lahat. So merong nakakalamang, meron nasa baba lang. So kailangan yung ayusin. Oo. Then siguro yung healthcare systems, kailangan din nating ayusin. Para yung hindi kayang mag-provide ng pansarili nilang medical assistance is matutulungan na sila. So yun. Ako naman, wala talaga akong exact plan para kung ako man ang mag-rule
in this world, di ba? Pero yung mga, let's say for example, yung mga basic needs ng ng mga tao dito sa mundo, pwede ko silang bigyan ng assistance based on their status, yung nila, kung ano yung situation nila, para mas proper naman siya. And hindi lahat ng hindi yung ibang tao nakakalamang sila, since may privilege sila na makapag-produce ng money para sa family nila. Yung iba naman nasa baba sila, so parang mas maganda if yung goal ng equity sa pag-provide ng assistance, yun ang ang focus, isa sa focus ng goal. Pati din kasi para, di ba, gradually parang mas nagiging fair yung treatment sa mga tao, and yun sa sa healthcare and sa environment. Kailangan may proper judgment tayo para yung yung funds na pinoprovide natin is napupunta sa tama, and hindi siya napupunta sa corruption. So much. For me naman, being a leader, I never really imagined myself to be a leader sa entire world, because it's really a big responsibility, right? Pero if mangyari man, simple lang din yung gagawin ko. I'll just promote good security for ayaw ko kasi ng gulo. So parang I just wanted to promote peace ba, na all will be equally treat each other fairly, na equal sila, and parang walang naglalamangan, no competition. Yun lang, as simple as that. Okay, ako din naman, I think I would prioritize yung peace over yung healthcare. Kasi para sa akin, mas unahin ko pa yung ayusin yung mawala yung mga internal conflicts. Kasi kapag unahin din kasi yung healthcare, pero hindi ko naman dapat in-explain kasi ang tanong naman pero basta yun, kasi kapag healthcare kasi tapos nandyan pa rin yung conflict, parang nag-ano ka lang, international feeding ka lang sa hospital. Mas dumadami pa rin yung I think kapag wala naman conflicts, you would have to take care na lang sa mga diseases na lang. Wala na involved yung mga violence sa hospital. prevent yung pandemic diseases. Oo. Tapos next yung gawin ko yung earth mas habitable. Yung mas ko yung nature, tas para mas madami tayo oxygen. Nature lover. Conserve totoo. sa ozone layer. Yun din. Tapos na ako, ikaw. For me, to be honest, I would not want to rule the world. It's a big of a responsibility and it's just too much work. And but kung sakali maging ako man ang mag-rule ng world, ang gagawin ko ay depende na kung anong state ng world at that time. Kasi baka yung example, yung mga problems na yung mga solutions na pinrovide niya, baka na ma-solve na yun ng previous rulers. Yes. Ayun lang. So next question. What dreams do you have for the world of tomorrow? Short lang. I dream of a world free from violence and suffering. At naman tayo gusto makapaglakad sa streets kahit 3 AM, di ba? Kaya nga
na hindi nag-worry. Sa grabe sa Tondo, boss. Hindi ka mag-worry pag may butas ka na dito. Wag naman. Yun. Kasi ang hirap din talaga kapag maraming trouble sa paligid. Kailangan cautious tayo palagi. Diba? Kaya mas maganda if at least yung ano natin, yung community, yung country natin, at yung buong mundo. And I dream of a world na vibrant yung diversity natin. Parang mas maganda if walang conflict between tribes and communities. Mas mag-grow tayo as a person and as a community kapag may cooperation, di ba? And mas mapreserve natin yung surroundings natin na may kulay at maganda. So, kayo. So, ako, for me, ang dreams ko for the world of tomorrow ay built in collaboration instead of competition. More on collaboration siya. And for less supreme ang capitalism sa kasi man is power nga, sabi nila. Kung sino mas maraming pera, sila yung mas malakas. So kasi kung mas mataas yung profit, mas powerful sila sa economy. So yun. Kaya nila bilhin yung ganito, yung ganyan. Siguro ako, parang same lang din sa inyo, world peace. Parang okay lahat ng mga bansa. Yun, parang iproproblema natin yung hindi na like sakit sa ulo na parang may gulo dito, may gulo dun. Parang nag-coordinate lang yung mga bansa, tapos kung ano man dadating na problema, parang as one i-solve yung problem na ganun. Tsaka yung i-preserve yung environment natin, yung world, kasi like di ba yung ozone layer nagde-deplete na. So yun, siguro mag-iisip ng mga ways kung paano yung ma-extend yung life ng earth, ganun. Tsaka siguro yung poverty, kasi like di ba may mga bansa na parang mahirap talaga. So siguro maalis lang yung poverty, parang okay lang, namumuhay yung lahat, parang ma-provide lang yung basic needs. Siguro yun. Pati if the world is at peace, ang problemahin na lang natin yun is yung mga natural disasters Oo, tama. na sa atin. Sa akin naman, for tomorrow, I dreamt of a world na, since tayo naman, di ba, we're like into technologies because we're electronics engineer that time na. So, parang gusto ko provide na mga high quality educations na related sa science and technology. So, it's whether engineering, ECEs for example, na pwedeng mag-provide ng mga technologies na magagamit ng mga sa public in a more affordable price. If it's possible na pwedeng, like for example, transportation, no, na more high-tech na and parang more affordable na lahat na kahit mahirap na pwede talagang magamit. So, and also yung mga prices sa mga pagkain na ganyan, I've also wanted to lower na yung yung mga price ranges so that parang equal talaga yung wala kang maririnig na may na sa gutom, mga ganyan. So yun lang, yun yung dream ko sa world. Ako naman, gusto ko, yung dream ko para sa world of tomorrow is maging peaceful na siya. Then yung mga tao healthier,
Tapos, in terms of pagiging peaceful, I think, tama si Emma na ma-build lang yun sa collaboration over competition. Ganyan. And yun, ano din yung Earth din is mas, ano na siya, mas habitable na siya. Yun lang. So, down to the last question na. So, what would you tell yourself before this year ends? Ayun. It's tough. Ako na lang. Kaya ko ba to? Ayan. Gumalaw na. Grabe ba? So, back to the ball game tayo guys. Tara. Kidding aside, sa akin, ano yung question ulit? What would you tell yourself before this year For ends? this year ends, have clarity and vision sa path na tinatahak mo ngayon. Just be patient since this is just the starting point, di ba? Kasi since first year pa lang naman tayo, Marami pang learning. madami pang learnings, struggles na pagdadaanan natin, and mas magiging matibay tayo pag na-overcome natin yung mga challenges na napapagdaanan natin. And ano lang, be patient, be heedful, maging confident tayo sa ano natin, sa pinaggagawa natin sa buhay, pero hindi naman yung iboboast natin lahat. And maging humble din tayo when times are rough, para kapag reflect tayo, yun, mas pagbubutihin. Siguro, Please. For me, simple lang kasi this year is really a roller coaster ride for me. There's always ups and downs. So, I'm just really grateful that God really di niya ako pinabayaan, and all my mga weaknesses ko is somehow na-overcome ko naman, and I just wish na next year would be more on my madami pa akong ma-gain new experience, new learnings, kasi meron naman tayong mga really good mentors, right, sa school natin, and sa hoping that next year good people will surround me with positivity, and yun lang po. siguro, ako masasabi ko sa sarili ko before matapos yung taon na to is you did your best, and di man ito yung pinaka magandang taon para sa akin, pero yun, nakayanan ko naman, and may mga challenges, yun, everyday challenges, nakakayanan naman, and masasabi ko lang na huwag kang sumuko kasi madami ka pang pagdadaanan, and hindi matatapos yung mga problema. Bale, ma-overcome mo lang yun. Ako naman, siguro sabihin ko sa sarili ko is that you did your best. Pero next time, do better. Yeah. Tapos na ganyan, ayun, tapos always hope for better days, and huwag kalimutan na maniwala sa Father, sa Son, and sa Holy Spirit. Amen. And then ends. For me, I would tell myself before the year ends that congratulations na you survived another year, another hard year, and things will not get easier, but I will get better. So, 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 hindi ko pa man alam anong gagawin. Basta celebrate your celebrate the small wins, kasi
it's okay to have an unsure destination kaysa no destination. Tama. Ganda. Ganda. Gradually, magiging clear din yung Yung vision natin. vision, di ba? And rejection is just redirection, yun ang sabi nila. Tama. Pati, Meron pa? siguro, always just trust yourself and wag kang dumepende sa ibang tao. Yeah. Kasi hindi naman sa lahat ng oras andyan sila. At the end of the day, you have yourself. Tama. And kailangan lang maging proud lang din tayo sa sarili natin. Pati, di ba, by learning from our mistakes, Yeah. mas na-reshape natin yung sarili natin, mas nakaka-align siya sa dreams and aspirations natin. Right? Tama. Yeah. Tama? Tama. But always remember, guys, do not always remember, guys, do not follow what your heart tells you. Follow Jesus because the heart is deceitful. That is all. Tama. So, hanggang doon na lang yun. Dito na lang tayo, guys. Hanggang dito na See you lang. next time. See See you next time. episode. Arriba, Irek. Huwag na. Wag naman, boss. Huwag mo i-sure. Okay na? Hope. Hail hope Hydra. na may natutunan kayo sa sa mga pinagsasabi namin dito. And live while we young.